Pod Network Entertainment. They can also ask questions like, paano pag mabaho yung coworker ko? Anong gagawin Yan. ko? Oo. Pwede mo regaluhan ng deodorant. Iwan mo dun sa cubicle. Tapos magugulat yung kaopisina mo. Bakit may deodorant dito? Ikaw naman yung taga-buyo. Baka naman sinyalis na kailangan gamitin mo, di ba? Salamat sa nagbigay. Pero hindi mo alam, ikaw pala nagbigay O baka sa binigay kanya, ng diba? secret admirer, Pwede. di ba? Oo. May note dun. Alam mo, pogi ka sana kung hindi ka mabaho. Gamitin mo to 24/7. Hindi po to kinakain. Pinapahid sa kilikili. Oh. Diba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host, ang career coach and Upwork expert na si Zar de los Reyes. Hello, Zar. Hello. Alam na, feel ko parang madidemanda tayo. Bakit na naman? Alam mo, ang saya-saya ng kwentuhan natin tungkol sa ugali ng mga empleyado. Natatawa sila eh. Yung mga ugali ng empleyado, yung part 1 natin ng nakarang episode, sobrang bitin. Kaya inimbitahan uli natin ang mga guests from the fourth wall na sina Bryle Bae at si Day Lee para samahan uli tayo. Oo, in-invite talaga umuwi sila sa bahay nila tapos bumalik dito. Umuwi tapos hindi nagpalit ng damit. Kaya ganun pa rin na itsura. Welcome back to the Underpaid Podcast. Thank you. Again. Ang saya ng kwentuhan natin. Ngayon ang pag-uusapan natin, ugali ng mga boss. Ayun. Ano ba yung hinahanap nila para sa mga empleyado para ma-promote, para ma-increasean, di ba? Ano ba dapat gawin? Pero bago natin pag-usapan yan, please like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify, Apple Podcast. If you wanna watch the video podcast, subscribe to the Pod Network Entertainment's YouTube channel. Yes. Yun. Meron tayong Facebook group, Discord group. Kami ni Zar, merong mga social media accounts. Follow us. Ako, may Suplado Motors din. Oo. Nasa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, at yung mga personal social media. Sa'yo lang yung Suplado Motors? Sa atin. Yun. Oo. At ikaw, ano yung mga social media accounts mo? Sa LinkedIn, so yun yung primary account ko. So just connect with me sa LinkedIn, and then I have my other office PH. So nandun yung mga tutorials about how to navigate your interviews. May guest pa nga ako dun, si Stanley G. Diba? Yun. At kung gusto nyong bigyan ng free career coaching, magpa-schedule kayo kay Zar. Pero kung gusto nyo ako magbigay ng career coaching sa inyo. Pero naman kung gusto nyo si Stanley mag-career coach, okay lang. Hindi naman kailangan ako eh. Kung meron kayong... Kung gusto nyo maging comedian. Hindi lang naman yun. Sige, ano pa? Kunyari, galit kayo sa boss nyo, ano yung mga gagawin nyo para mawala yung galit nyo, di ba? Pwede ko kayong bigyan ng step by step na May schedule ka ba? Magpapa-schedule. No? Pero sige. may step by step na gagawin para mawala yung galit sa boss mo. So expect mo na ng mga 75% katarantaduhan. Hindi naman. Unang-una dyan, isipin mo, pag nawalan ka ng trabaho, wala kang pambayad ng bills. Diba? Yun ang first advice. Yun ang isang unang-una. Very practical naman. Kaya mo bang tiisin yung ugali ng boss mo? Or kung di mo matiis, kaya mo bang tiisin na wala kang pambayad ng kuryente? Dahil napakainit ngayon. They can also ask questions like, paano pag mabaho yung coworker ko? Anong gagawin ko? Oo. Pwede mo regaluhan ng deodorant. Iwan mo dun sa cubicle. Tapos magugulat yung kaopisina mo. Bakit may deodorant dito? Ikaw naman yung taga-buyo. Baka naman sinyalis na kailangan gamitin mo, di ba? Salamat sa nagbigay. Pero hindi mo alam, ikaw pala nagbigay sa kanya. O baka binigay ng secret admirer, di ba? May note dun. Alam mo, pogi ka sana kung hindi ka mabaho. Gamitin mo to 24/7. Hindi po to kinakain. Pinapahid sa kilikili. Diba? Tama naman. Ganda talaga yung mga advice mo, Stanley. Grabe. Pwede mo kausapin. Kunyari, bibigyan ko kayo ng payo. May nagnakaw ng pagkain sa pantry. Ninakaw yung pagkain mo, nandun yung pangalan mo, ninakaw. Akala ko sasabihin mo, ninakaw yung panty mo. Hindi. Sa pantry ninakaw. Okay. Ikaw mahilig ka sa panty, ha? Ikaw dyan yung Kasi may kami, may office confessions kami dati. So, may nagnakaw? May nagnakaw ng panty. Oo. Wait lang. Bakit
nandun? Hindi, syempre, pagka hindi na natin alam yun kung bakit nandun yung panty, di ba? Pero, naglagay ng panty sa loob ng cabinet. Dun sa dun drawer. Paborito niyang panty na Hello Kitty ang design. Oo. Yun ang ninakaw. Nanakaw. So habang sinusulat niya yung office confessions, suot-suot naman yung second favorite panty niya. SpongeBob na panty. Yun. Ayan. So, yan yung mga nagbibigay ng katanungan sa akin. So, kung gusto yung magbigay ng mga office confessions nyo, like, ilaglag nyo isa't isa. Meron ka bang Hello Kitty na panty? Hindi. Wala? Okay. SpongeBob Iba siguro. naman. Bazinger Z. Bazinger Z. Akala ko My Melody. My Melody. Cinnamoroll. Uy, may office mate kami na favorite niya yung My Melody. My Melody. Tsaka yung Sanrio. Ayun. Little Twin Stars. Little Twin Stars. Pakilala mo naman yung mga guests natin. Pinakilala ko na nga. Pinakilala ko na. Ay, oo nga, no. Ikaw talaga, Hindi Tuxedo talaga ako Sam. tuloy ako nakikinig. Sorry. Hindi, pero bago natin simulan, follow us on our socials. Alam nyo, maliit na bagay sa inyo, pero sa amin napakalaking bagay dahil hindi po kami kumikita sa podcast na to. At ang kailangan lang naman, suportahan nyo kami. Panoorin nyo yung mga shows namin sa Wicked Dogs, BGC. Ako po ay parte ng Comedy Manila. So, check out the website for future shows. Meron po tayong charity show para sa Yes. DLSU. Para sa DLSU. Yung isang org doon tumutulong sa mga taga Caloocan. Merong show sa May 29, Wednesday night, 8 p.m. sa Hobby Stadium. Ang title ng show, Can't Buy Me Laughs. Galing talaga. Nice. Ayun. Pag nakita niyo yung poster, ako dun si Bingo. Actually, project yun ng anak ko. So, bili kayo ng tickets. Oo, ayun. Oo. So, ayan. Bryle, Day, kwento nyo naman kami, ano ba ugali ng mga boss sa Pilipinas? Kasi most of the studies, yung mga nakikita natin sa social media, puro based sa Western countries. Yes. Yung fourth wall, sa Pilipinas talaga. Di ba? Ano bang katangian ang hinahanap ng mga boss sa kanilang mga empleyado para ma-promote at ma-increasean ng sweldo? Well, ang hinahanap usually ng mga leaders sa mga ipopromote nila is yung mga magagaling. No? Magagaling sumipsip o magaling sa trabaho? Magaling sa trabaho. Like sobrang intelligent, sobrang talino, no? Sobrang capable. No? Yun usually ang pinopromote nila. Sa isang banda, tama naman na kung sino yung mga performers, sila yung ipopromote mo. Kaso na discover namin sa mga research namin na nagkakaroon din siya ng problema eventually. Kasi yung mga napopromote nila usually is yung mga magaling lang dun sa trabahong yun. Pero kapag nagli-lead ng tao, dun yung problema. Mga interpersonal skills. Yun. Ganyan. Social skills, di ba? Ganon. Oo. So, which tama nga yung sinabi mo kanina? Like, ano ba yung katangihan, di ba? Sorry. Hindi katangahan. Hindi katangihan nga. Parang ako dun Sobrang nahihirapan ako magtagalog ngayon bigla. Okay lang yan. May excuse ka naman. Korean ka, di ba? Okay lang. You're my foreign. Anyway, so, ang nalalaman namin is minsan na nalalaman nyo biglang yung mga hindi naman magaling magtrabaho ang napropromote. Yun pala, because yung interpersonal skills or may diskarte sila para kwentuhan or i-convince ang isang tao para gumawa ng isang bagay. Parang kumbaga, gawin mo na yan kasi para sa sweldo mo yan. Malapit na sweldo, di ba? Kailangan magpa-impress tayo kay boss. Yung mga ganong simpleng lambing ng Ikaw ng palagi leader. ka ba napapromote? Nagugulat na lang ako na tumaas ang sweldo ko. Talaga? Oo. Paano ka nagugulat? Kasi mas dumami kliyente ko, tumaas ang sweldo ko, di ba? Okay. Iba naman yun. No? Hindi, tsaka parang ang singil ko mas mataas na, parang tumaas sweldo ko, di ba? Oo. Ganon. Yun. Ako palagi ako napapromote, pero interpersonal skills, siguro barkada ko yung mga nagmamatter.
Yun. Hindi exactly everyone, like hindi ako popular. May sinasabi sila. Ano? Yung rank and file, okay na gusto ka nila, pero yung mga decision makers dapat gusto ka rin nila. Oo. Actually, Totoo. yung mga ka-close ko, yung mga decision makers. Pero ano naman ako, overall friendly naman ako. Siguro sa 50% of people. But yun, alam mo yun. May tawag dyan sa research namin yung middle manager problem. No? Middle problem. Middle problem meaning nasa gitna ka ng boss at nasa gitna ka ng boss at yung empleyado. Diba? So sino yung isa-side mo? To the point na nababurnout sila, na-stress sila sobra sa nangyayari. And yung mga, back to the first question, no, na ano ba talaga kailangan ng mga boss is, as long as yung output ay nagawa, usually hindi nila kinecare kung ano yung mga nagawa mo. Diba? So more on ano sila? Output. Numbers game yung Numbers, output. Nakuha niyo yung quota. Okay yan. Very good. Okay yan. Very good manager. Hindi na niya alam kung sinong empleyado ang gumawa nun. Sinong nagbigay ng initiative or ng idea. Paano ngayon malalaman ng boss na, si employee number 1 pala nagbigay ng suggestion kaya gumanda yung ano natin. Yung sales natin tumaas. So. Pero yun nga, it like I said, hindi nila tinitingnan masyado kasi yung mga ganyan. So whoever yung nagiging leader, feeling nila yung leaders, same with naman, kahit sa group work nung college tayo or high school. Diba, yung whoever yung pinaka, I don't know, madalda or sip-sip at yung mga matatalino na hindi nila hindi sila makapagsalita. Diba? Yes, they'll get their grades. Yeah. Pero yung mga sumisip-sip at yung mga madiskarte. At least ma-meet mo yung target. Hindi naman yung low performer ka tapos mapopromote ka dahil sa interpersonal skills mo, di ba? Parang at least at the bare minimum, meeting the target. Ganun ba yun? Pero unfair, alam mo, going back kasi parang unfair din siya, no, for the employees, di ba? Yeah. Kasi the bosses have a certain standard na gusto nila from the employee. Right? Yeah. At the same time, it goes both ways. Employer does not, or yung boss, hindi naman niya sinasabi ano bang skills na gusto niya sa'yo. Sinasabi lang niya, ito gawin mo. Tinitrain ka ba nila? Minsan, most of the time, hindi. And yung mga training is yung basically, like, isang kliyente namin sa research namin, gusto nila gumaling yung mga tao sa Excel. Okay? Sa functions. Kasi accounting, ganyan. But tapos yung mga training is AI. Generative something. Tapos sinasabi ng mga bosses, parang, tinitrain naman kita, bakit hindi ka gumagaling? Malamang. Hindi, gumaling siya sa paggamit ng ChatGPT. Pero kahit gumamit ka ChatGPT or kahit gumamit ka ng ganun, if formulas ang kailangan mo sa Excel, hindi Anong job to? Accounting, basically number balancing. Hindi ko naman masasabi, di ba? Baka malaman ng mga tao, di ba? So, but, okay. Sinabi mo dun sa dun sa boss na nagtatanong na like recommendation mo na bigyan sila ng sinasabi namin ng data. And then, but at the same time, we said din naman na also the employees should also say, these are the skills that I need. Kasi pag nag-CV ka, hindi mo pwede sabihin na, competent ka sa Excel, tapos, nagsyunga-syunga, pwede pa sabihin? Pwede. Nagsyunga-syunga ka sa diba? So, yun yung nangyayari. So it goes both ways na parang I think communication also is key in that part, no, na ito yung gusto ko sa'yo, ano bang alam mo, hindi ko alam to, sana tulungan mo ako para malaman ko to, etc. Okay. So, ang mga boss ba makakatulong sa kanila? Kung yari ang isang empleyado nagsabi na, sir, gusto ko kasing ma-promote in a couple of months na ang target ko sana maging manager, middle management, tapos mapopromote, ma-increasean din ako. Makatulong ba yan pag sinabi mo kay boss? Depende, no, how the culture is, no. Brel, maybe you wanna share something before I give my thoughts. Yeah, agree ako dun sa sa sinabi ni Daynon. Depende dun sa kultura ng kumpanya. Kasi may mga kumpanya na very hierarchical. Yung na-mention natin noong nakaraang episode. Na kapag sinabi mo yun sa superior mo, iisipin na superior mo, threat sa akin to. Papalitan mo ako, ganyan. Papalitan mo ako. No? So hindi niya ite-take yun na positive. No? But sa ibang kumpanya naman na mas open sa feedback, no, open yung culture nila, magandang magandang move yun.
para sa dun sa gusto ma-promote, and also para dun sa leader, para alam niya sino yung pwede niyang i-train. Yung pwedeng maging leader na susunod. So tansyahin mo rin kasi tama. hindi pwedeng very impulsive ka na masyado ka mag-voice out tas yung culture pala sa company mo medyo Okay. hindi open sa ganun. Anong katangian ng kumpanya yung dapat hindi mo sabihin na gusto mo maging manager? Ito. Kung family business siya. Ayan. Especially Actually. in the Philippines, madaming family businesses, diba? And alam mo na, yung mga anak, ka-age mo, or konting tanda sa'yo, or konting bata sa'yo, alam mo na, unless sinasabi ng mga bosses mo, or family business, meron kasi mga family business na nandito rin, big or small ha, and you can see it. Yeah. I won't mention companies, pero there are companies that want to professionalize. Ibig sabihin ng professionalize is gusto nila ibang tao na mag-run, hindi yung pamilya nila. Hindi, kasi malamang yung mga anak ayaw. Ayaw din. Ayaw. Oo. Oo. Ano yung company sa Can't Buy Me Love? GLC. Ayan, GLC. Malamang yun sa GLC. Nanonood ka rin? Hindi, ano lang. Okay. Paminsan-minsan. Umamin ka na. Ayaw. Okay lang. Pwede naman eh. Na nagsiship ka kay La Snoop tsaka kay kay Irene Chu Oh. Ay, nanonood ka na rin? Hindi sinabi lang sa akin. Narinig mo Oo. lang. Narinig ko lang. Okay. Oo, nag-away sila, di ba? Kaya Hindi ko nga- alam yun Hindi ko naman yun. Oo, ngayon dinideny mo Tapos na. na ba yung series na yun? Hindi ko alam. Parang hindi ko nga alam. Ang last siguro na naalam ko is My Love, Sweet Love, yung Aljon tsaka si Marilyn. Hindi ko na. Ha? Ano ba? Young Love, Sweet Love? Young Love. Sweet Hindi ko Love. naalala. Yun yung Ang last. tanda mo na. Ano ba yan? Young Love, Sweet Love. Ito ang alam si George Tregan. Oo Ito nga. Young Love, Sweet Love. Ano ba pinagpapanood nyo? Sino ba mga tropa nyo, ha? Oy, alam mo yung, di ba, Young Love, Sweet Love, every Wednesdays yun. Ay, hindi ko Sa alam Channel yun. 9. Nanonood ako nun. Oo. RPN 9. Oo, nanonood ako nun. So, yun lang ginagawa ko yata nung bata ako eh. Ako kasi nanonood lang ako ng Channel 9 kung gusto ko malaman ko no oras na Akala ko sabihin mo nanonood ka ng champoy. Hindi, mga minsan pero mainly yung relo. Nahiya naman ako sa'yo, mas matanda ka sa akin. Hindi ko nga yun Ano ba yan? Siya nga pinakabata. Ito nga, George Tregan eh. Oo. Antindi. Pero ano pa yung mga kumpanyang hindi mo sasabihin na gusto ko maging manager o maging presidente na kumpanya bukod sa family business? I think yung kumpanya, pag tinignan mo, very technical, no? Sasabihin ko. Yung kung walang job leveling or kung walang sinasabi Actually. na, may job path kang... Walang career ladder. Oh, career ganun. ladder. Kasi usually sinasabi yan sa simula, ito yung career path na gusto namin para sa'yo. Ganon. Then, kung may ganon, ibig sabihin, open sila sa mga nangyayari. It doesn't mean naman kung wala yun, hindi. Pero most of the time, yung mga companies na ganon, then open sila. And smaller companies, especially like startups, ang problema lang dun is, ang dami mong gagawin na tasks. Oo, pag ang ganon. dami. So, pick your battles, di ba? Mm-mm. Yeah. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Sa Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Ayaw umiinom. Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig. Ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Hindi. Hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Dito. Bumalik na kayo sa show na! Yan na, Hindi yan na na kayo yan. pupuntahan! Huwag Tinanggal kayo pupunta sa show na! Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The Cool pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. So sa mga dapat mong sabihan naman yung mga talagang big companies na hindi
May Kahit na sabihin, structure talaga. May structure. Halimbawa, May- sample, advertising agencies. Oo. Pwede ata yung ganun eh. Oo naman. Tsaka, magpapakita talaga ka ng hilas pag 'di ba? Yeah. Na magaling ka. So, pag technical ang, let's say, advertising, 'di ba? Magaling ka, dami mong awards or something like that, yung idea mo, then obviously, mapapromote ka. And then you can easily say na, gusto ko talaga maging, let's say, head copywriter or something. Creative director. Creative ganyan. director. Pwede ba ako maging ganun? Diba? Or like in the film industry din, may mga kilala ako na nag-start sila sa cam-op, diba? Camera operator, ganyan. Actually, ano pa nga sila, yung mga runners. Oo. Tapos sabi nila, one day gusto ko po maging DOP. Director, ganun. Kahit hindi director, DOP, director of photography, diba? And Oo. nagagawa nila. Meron ako mga kilalang ganun. Pero nagpakita talaga sila na they put in the work talaga. Tama. Oo. Tama. So diskarte, I mean, alamin mo din ano yung gusto mo, hindi yung gusto ko lang ma-promote. Bakit? Diba? Tama. Ano bang gusto mong gawin? Ano ba Or intention mo? magde-director of photography Kunyari, ka, wala ka namang alam, Oo, diba? diba? O kunyari si Brad, gusto ko maging director ng Viva Max. Ay. Ano? Para Pwede, balang pwede. araw, yung mga bata, sabi ko, nag-direct ako dati, panoorin nyo. Tapos, a-idolin siya ng mga bata. Uy, si Tito Bryle, nag-direct ng Bold dati yan. Master! Paano ba? How to be you, Master? po. Iha, gusto mo bang sumikat? Oh, yan. Ayan, at least alam na Diba? niya ako na sasabihin niya. Yan yung part 2 ng Oo. nung ginawa niya nung nakarang episode, yung horror podcast. May dual Pero dual pang voice. Miba Max na horror. Ganyan. Okay. At yung mga linya, ito, ikaw magboboses ito. Sasabihin ni, Nena ba yung... Nene, ang kulit. Si Nene, oh. Nene. Ang sasabihin ni Nene kay George. Tito. Di ba nakakatakot yun? Dali Oh. na. Pwede ba natin i-cut yun? Cut na lang natin. You get out of my sight. Nakakatakot yun, di ba? Pakat na lang. O yari, ako si George, ikaw si Nene. Nene. O, yan. Kakausapin mo ako, kunwari. Sasabihin Sa mo, ngayon. Tito George. Hindi, sasagot muna ako. Kakakat lang natin. Ikakat Magboses natin. babae ka. Ang hirap naman nun. Yung tawa nga ng babae, nagawa mo, tawa ng bruha eh. Sino yung mukhang siopaw? Na yung cartoon na babae? Si Lottie. Si Lottie. Yan, boses si Lottie. Yeah. Sige, action. Okay. Tito George. Ano yun, Iha? Get out of my sight. Uy. Nakakatakot yun! Yan. Kasi wala na Hindi siyang natin- pambayad ng tuition. Oo, Delayed na siya. delayed na. Delayed sa tuition. Oo. Grabe. Ikaw naman, pambayad ng tuition, di ako makapag-exam pag wala kang Okay. Sige. pambayad sa tuition, di ba? Oo. Grabe. Pero Grabe. galing ha. Oo. Di ko na alam kung ano na yung pinapagsapan natin. Oo nga. Hindi, ugali ng boss. Oo, Ugali naman. ng boss. Sige, effective ba kunyari nag-resign ka sa isang kumpanya tapos bumalik ka? Tapos biglang tataas ang sweldo mo tsaka na-promote ka pa. Actually, hindi siya, sabi nila frowned upon, no? Oo. Na ganun yung gawin. Pero research has shown, I mean, dito, totoo na to, no? Na once you actually quit and come back or quit and go to another company, mas mataas yung chances, I'm not saying na laging ganito, Oo. chances of getting a higher salary all the time than you staying loyal in that company. Diba? It's not just the Philippines, no? And that says something about ano bang klaseng leader na gusto mong maging para sa mga pinaka-loyal mong mga tao. Diba? So that's also another thing. Bakit ganun? Is it because we don't appreciate the ones na kasama natin, yung nandiyan dyan palagi? Parang totga, diba? Oo. Ikaw, meron ka bang totga? Totga. Wala. Wala. Ang dali lang, baka may asawa na siya. Uy, hindi naman. Single pa. Ah, single, okay. Pero may anak, 5 panganay. Wala siyang totga, pero meron siyang canned tots. Nabantay. Hoy, aminin mo, witty yun, pare. Witty yun. Yeah. Sabi. Baka may comeback ka para kay...
Ayoko na. Palayasin tayo dito. Oo nga eh. Baka ma-cancel tayo nito eh. Nakakainis. Hindi, pero bukod doon, ano ba yung hinahanap ng boss? Bukod sa kailangan machika ka, medyo sip-sip ka ng konti, gusto ka ng ng rank and file, tsaka ng mga decision makers, ano ba yung dapat? So, ikaw, Zar, kasi boss ka rin eh. Yeah. Di ba? Sinabi na naman niya kanina, like, for example, yung proactiveness. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung paano ko na-identify yung gusto kong i-promote. Oo. Okay. So, may mga na-promote na ako. As in, may mga pumalit sa akin. Oh. So, very alam mo ang pinakagusto ko? Responsive. Responsive. Oo, yung responsive. Yung, kunwari, chat mo, sasagot ka agad. Ay, kahit holiday, kahit linggo. Ay, hindi naman ako ganun. Working hours. Working hours Okay, naman. working hours naman. Very responsive. At saka, merong may pagka-strategic thinker. Paano yung... So, alam na nila kung anong gagawin nila. pag Like, tinanong wala mo... masyadong instructions. Oo. Walang instructions, alam na nila. Like, even if they're not on a leadership role, alam na nila gagawin, pwede mo silang iwanan. Alam na nila kung paano bumuo ng strategy. Like, for example, doon sa line of work namin, di ba, hiring managers, kailangan kausapin mo yung hiring managers. Alam na nila sasabihin, alam na nila yung gagawin. So, parang ina-emulate nila kung anong gagawin ko if I were in their Okay. position. So, yun yung sa'yo. Oo, pero alam mo, hindi lang sa akin yun. I mean, I think those are good attributes generally. Kasi of course, you would want to promote someone, most likely, pareho kayo ng ugali. 'Di ba? Pareho kayo ng mga attributes. Kasi kung hindi, bakit? Oo. Bakit ko pa siya ipopromote? Okay, Diba? according to research, ano Okay. naman? So, tama naman yun. And people say that, like you said, gusto ko yung pareho yung attributes. Diba? And good leaders, and I'm assuming na good ka kasi you saw people na ganun. Why? Because people emulate leaders. Diba? So they had or were given the experience to do the things like magiging diskarte, being strategic. You were able to give them some areas na pwede nilang gawin yun para malabas yun. But most of the time, there are leaders na gusto yon pero hindi nila pinapakita. Kasi paano mo malalaman? And we always say this, I mean, even before we did research na, to be very honest, the first job or the first few months in your new job, you're actually getting paid to learn. Diba? And if you don't learn that, paano mo mapapakita sa boss or paano mo mapapakita sa whoever, diba, na kaya mong gawin yung trabaho na yun pag if you're not given the opportunity to learn and actually improve on that. Diba? Kasi super madalang lang naman yung mga tao na magaling sa anything, diba? Like, diba, kuha ka ng sobrang galing na summa cum laude or something, I don't know, I don't know which is higher, diba? Ganun ako ka... Anyway, point is, and then, broadcasting siya. Papasukin mo dito, paggawa mo siya ng podcast, magagawa ba niya? Diba? Nang tama, nang gusto mo. Hindi, diba? So, that's what it is all about. Alam mo, maganda rin yung coachable. Yes. At saka yung nagtitake ng constructive criticism. Yung iba, pag kinoach mo, some of them would feel bad about it. Parang sa, malalaman mo yung difference eh. Tampuhan, ganon. So, meron akong mga different people na kina-coach. Yeah. Merong mga medyo nagagalit sila sa feedback mo, sa coaching mo. Meron naman na pag kinoach mo, gagawin nila lahat plus pa. So, mas gusto ko yung coachable talaga. May data tayo dyan, di ba, Brel? Actually, you can explain it, no, na why Filipino workers in general have a hard time getting criticism. Oh, bakit nga ba? Kasi yun, na-mention ko na din to kanina sa first episode na para sa atin nga kasi kapag kinikriticize tayo, may nagsabing mali tayo, kabawasan sa pagkatao natin yun. Yun. It's parang one worthless person tayo whenever may feedback na natatanggap tayo mula sa iba. Yun. Okay. Ito naman, yung office politics. Bakit napupolitika yung ibang mga empleyado?
Dahil ba hindi siya favorite ni boss? Ano ba nangyayari sa ganyan? Depende, iba-ibang kaso kasi yung depende din sa kultura ng kumpanya, but in general, nagsisimula yung mga politika kapag hindi nalilinaw yung yung mga delegation ng task, no? Kasi kapag napansin ng isa na bakit mas binibigyan ng trabaho to kumpara sa akin, pareho lang naman kami ng sinasahod, no? Madaling mapansin 'yan eh. Madaling mapansin 'yan eh. Doon nagsisimula yung mga issues na mas pinapaboran to kaysa Kaya sa kanya yung binibigyan ng mas maraming trabaho. O di kaya bakit siya yung mas pinupuri kaysa sa akin na hindi nililinaw nung leader or yung sino nagbibigay ng feedback kung bakit ganun, no? So yon, doon nagsisimula yung mga politika, inggitan, hanggang sa kapag hindi pa rin nalilinaw, since yung mga empleyado inaano lang nila, kinikim-kim lang nila yan eh. Doon na magsisimula yung mga pailalim na taktika, crab mentality, ganyan. Mga parang pag wala yung isa, sisiraan na. Ganun. Hoy, sumasablay naman yan, nakita ko, ganyan. Naalala ko nga dun sa dati kong pinagtrabahuhan after kong gumraduate, pati yung bilang ng pag-CCR nung isang empleyado, binibilang nila. Tapos sinasabi nila, ba't po-promote yan? CR lang ng CR yan. Baka naman may sakit, may jingle ng jingle, dami inom na tubig, di ba? Hindi, yun nga. O sira yung tiyan, di ba? Pero hindi ba problema na ng leader yun dahil may politics na sa organization nila? Systems, no? Systems. No. Like, ano ba yung mga, ba't ka na, not just promote, no? Ba't ka na pa-praise, ba't ka na pa-punish? Yun, kailangan clear din yun. Or else, they'll just make reasons, everything negative na yung mangyayari doon. So, values din, di ba? Is something that Grabe. are needed. Ang dami nating natutunan sa episode na to with the fourth wall. Kasama si Brian tsaka si Day. And sana, ma-invite namin kayo ulit in future episodes. Kasi masaya eh. Masaya talaga. So naman tayo dito, diba? Yung mga susunod pero pag-uusapan naman natin office politics according to research. Tama, diba? tama. May request ako. Bago tayo mag-end, pwede bang may kumanta? Ay, nako. Hindi nyo na itatanong. Lang. Si Day Lee ay isa sa mga nanalo sa That's My Forinoy ng Itbulaga. O, di ba? Nag-artista. Akala ko si Stanley Chi lang ang celebrity dito at saka si Franklin Drilon. Bumida sa Wattpad presents ng TV5 na May Chinito. Grabe. At nandoon din sa ABS. Umikot ng mga may album stations. siya eh. Ay, bumagsak na yung credibility ng fourth one. Research company. Ano yung pangalan ng grupo ninyo nung may album kayo? I think Forinoy Trio ata yung... Forinoy Trio under Star Records. Under Universal. Universal. Ano yung mga sikat na kantang kinanta nyo? Hindi ko maalala. Album nyo yun Kasi yun nga, dahil hindi ako marunong kumanta, ang pinagawa sa akin, yung mga, hindi nga rin backup vocals. Second voice. Hindi, parang fourth voice na ata yung pinapagawa. Kaya para fourth wall yung Fourth Tatlo kami, fourth Tatlo kayo, ikaw yung pang-aapat na yun yung anong sample naman nung pinakanta konti sa'yo dati lang. sa That's My Forinoy, yan. Seryoso, yun yung Ha? Kasi fourth voice nga. Gawin mo nga hu, mabagal, Parang umiiyak ka lang no? So, Ganun ano iyak yung dito, ano yung intro mo dun sa show na yon? Like, ayan. So, so meron kaming pinakanta na Glock 9 na song. Oo. Yeah. So, Sirena. Oo. Sige. So, obviously, ako yung hindi makakatch ng tune, no? Parang, so sabi nila, ikaw yung start. Sabi ko, hindi mo marunong kumanta. Okay lang yan. Narration lang naman eh. Oo. So, ito yung kwento ng isang babae. Yun, and then, yun yung, di ba, ito yung kwento ng isang babae. Oo. I forget the lyrics, pero pinanarrate lang sa akin yun. So, yun. Ayan, Parang tula yung pinagawa sa iyo. Spoken word poetry. So ano yung mga kanta dun sa Forinoy na contest na ginawa mo? Wala, Huling El Bimbo. Sample nung Huling yun na lang. Ano ba yung lyrics? Magkahawak. Magkahawak. Kanta, Kamukha hindi. mo si Paraluman. Yan.
Ano yung chorus? Sabay-sabay na lang para ano. Hindi. Ay, kasi magaling to kumanta. Yun yung ano. Diba sabi ko, hindi kasi ako magaling mag-research. Kumuha ako ng tao para mag-research. Okay. Diba? Smart move. Diba? Hindi ako marunong kumanta, kukuha ako ng tao para kumanta, para sabayan ko. Sabayan mo. Ano yung lyrics? Bigay mo muna sa akin yung lyrics. Magkahawak ang taas. ating... Pwede baba mo. Ang hirap naman eh. Di sana, harana na lang kinanta nyo para mababa. Magkahawak ang ating... Kaya pala hindi na. Ang taas ng energy natin, biglang parang Pangpasyon. Parang pamburo na yung ginawang Kaya pala. Nasaan na yung mga kasama mo? Nasa Australia na yung isa. Yung Nigerian, hindi ko rin alam eh. Wala. So magkano pinakamalaking kinita mo dun sa pag-artista mo? Wala eh. Wala? Wala masyado eh. At least nandito sila At least for nandito the kayo. market research, no? And in future episodes, makakakwentuhan uli natin ang fourth wall. Kaya subscribe na kayo sa Underpaid, leave a comment, rate the podcast, share this episode sa inyong mga kaopisina at mga boss. Okay? So there you have it for the fourth wall's Briled Bae Daily. Yes. Si Zardel Reyes ang aking co-host at ako, si Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.